Ako ang Kuya E. Magandang gabi po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, itago mo na lang ako sa pangalang Marky. 37 years old na ako. Hindi gaanong katangkaran, bay at kasalukuyang nagtatrabaho bilang teacher. Gusto ko sanang ilahad ang aking kwentong pag-ibig sa isang taong minahal ko ng todo. Nagkakilala kami ni Joni noong May 2010 dahil sa relief operation. Bali volunteer kaming pareho sa isang relief operation ng aming lalawigan. Magkatabi lang pala kami ng barangay Kuya E. Pero first time ko lang siyang nakita sa araw na yon. Graduate siya ng nursing sa isang universidad sa Maynila. Samantalang ako naman ay sa isang university sa aming city. Hindi rin katangkaran si Joni. Gay si Joni pero hindi naman siya yung crossdresser. Hindi naman masyadong halata kapag nasa trabaho pero mahahalata mo na ganun talaga. Nagpalitan kami ng numero at nagsimula na ang aming communication. Hindi na nagtagal ay niligawan ko siya. Oo Kuya E, as in nanligaw ako sa kanya at hindi kalaunan ay nakuha ko naman ang kanyang matamis at masarap na yes. Pinakilala niya ako sa kanyang magulang at mga kapatid. Malugod naman ang kanilang pagtanggap at hindi naman ako nahirapan sa pakikitungo sa kanila. Halos araw-araw na akong nasa kanila. Nakatira sila sa isang compound ng kamag-anak nila. Naging close din naman ako sa mga kamag-anak niya at mga kapitbahay. Mayroon silang maliit na kainan sa tabi ng highway. Madalas din akong tumutulong sa kanyang nanay at mga kapatid sa kanilang karinderya. Naging sobrang close naman ako sa kanyang kapatid na lalaki, si Ador. Dahil may motor ako, lagi kaming nag-i-stroll at pinapahiram ko sa kanya ito kapag gusto niya. Masaya ang aming pagsasama ni Joni. Masaya ako Kuya E at alam kong masaya din naman siya. Nakasama ko din siya sa aming bahay at nakilala siya ng aking mga magulang at tanggap naman siya. Madalas din niya akong isama sa mga gawain ng kanyang mga barkada, sa inuman o sa mga outing at minsan kahit sa tambay-tambay lang sa may kanto. Wala naman akong masabi din sa mga kabarkada niya. Mababait silang lahat. Isang araw, nagdesisyon kaming dalawa na umupan ng isang maliit na bahay. Nagpaalam kami sa mga magulang namin at pumayag naman po sila. Naging saksi ang mga dingding sa aming mga ginagawang pangmasarapan. Naging tambayan din ang bahay ng kanyang mga kaibigan. Para kaming namuhay bilang mag-asawa. Napakagaling niyang magluto, Kuya E, at palibasa ay mayroon silang karinderya. Sa tuwing off namin, tumutulong pa rin naman kami sa kanilang karinderya. Nag-set ang mga kaibigan niya na mag-outing sa may Zambales at sinama naman ako ni Joni dahil close naman din ako sa mga barkada niya. Pagdating namin sa beach, agad kaming nag-set up ng inuman. 15 kaming magkakasama. Habang nagiinuman kami, napansin kong tumitingin sa akin ang isang kabarkada ni Joni na si JD. Hindi ko naman siya pinapansin kasi nakainom na kami. Bigla itong kumindat sa akin. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon ng kindat na yon hanggang mapansin ng isang babae na lagi ang tingin sa akin ni JD. Hoy JD, bakit ka laging nakatingin kay Marky? Tanong ng isang babae. Wala, napatingin lang ako, wika niya. Habang nagtatawanan kami, patuloy pa rin ang kindat niya sa akin Kuya E. Taray, kinikindatan. Baka namang kirat. Joke lang. Hanggang nararamdaman ko na parang napagtripan ako ni JD. Tumayo ako at nagtungo sa aking partner na si Joni na nag-iihaw malapit sa dagat. Napansin ko na tumitingin sa akin si JD at kumikindat pa uli.
Sumbong ko? Ah, ganun ba? Pabayaan mo na, ganyan talaga siya, lalo na lasing siya. Nagpunta ako sa tabi ng dagat para maglakad-lakad. Maya-maya pa ay wala na sila sa lamesa kung saan kami nagiinuman. Nang umakyat ako sa itaas, sa nirent namin na place, nakita ko si JD na umiiyak. Tinanong ko kung bakit siya umiiyak sa isang babae sa may pinto. Hindi man siya kumibo, nasa loob din ng room si Johnny at nakaupo sa tabi ni JD. Nagulat ako nang biglang sinigawan ako ni JD. Anong pinagsasasabi mo na kinindatan kita? Ikaw nga itong laging nakatingin sa akin habang umiiyak. Nabigla ako at sinabing ikaw nga itong tingin ng tingin sa akin at kumikindat ka pa. Nakita nga ito ni Deb, yung babaeng nakapansin kanina. Di ba Deb, siya yung gumawa nun? Nag-deny naman si Deb. Di daw niya alam. Patakbo ako, lumapit kay JD at pinagsusuntok ko sa muka. Nagkagulo kami. Kuya E, nag-iyakan silang lahat at sa kakaawat sa amin ay may mga nasaktan din nang hindi sinasadya. Niyakap ako ni Johnny at sinabing mag-usap kami sa baba. Nag-usap kami at tinanong sa akin kung ako ba talaga ang gumawa nun. Sabi ko no, siya ang kumikindat. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Sinabi ko sa iyo kanina, di ba? Hindi man siya sumagot at nagpunta ako sa tabi ng dagat na umiiyak kasi napaka-unfair. Ikaw naman ang umiyak. Parang hindi naman naniniwala sa akin si Johnny. Nilapitan ako ni Johnny. Sinabi niya sa akin na galit daw ang mga kaibigan niya sa akin. Sabi ko sa kanya na wala naman akong ginawa, bakit hindi sila naniniwala sa akin? Oo Kuya E, alam ko gumagawa lang ng drama si JD at alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang masama. Habang kausap ko si Johnny, sinabihan ko siya na uuwi na lang ako dahil kapag nandito ako baka masira pa ang kanilang outing. Oo sige, uwi ka na muna at usap na lang tayo kapag nakauwi na kami. Ayaw ko mang umuwi Kuya E pero wala nang magandang maidudulot kung mag-stay pa ako doon. 10:30, halos na ng gabi na yon, nag-abang ako ng bus papuntang Maynila. Hindi man lang ako inatid ni Johnny. Masamang-masama ang loob ko kasi parang pati si Johnny na partner ko hindi naniniwala sa akin. Ang ano naman na aalis ka talaga doon ng layo. Nagsuko pa ako ng 3 beses sa bus bago ako makarating sa terminal pa Manila. Hindi ko na pinansin ang mga tao na nagtitinginan sa akin dahil sa sama ng pakiramdam ko. Pinaghalong sakit at kalasingan. Nang tingnan ko ang aking cellphone ay wala man lang message sa akin si Johnny. Nakauwi na ako ng bahay. Madaling araw na yun at nagpahinga na. Di man ako nakapag-shower. Paggising ko, amoy suka ang aking unan. Tiningnan ko ang aking cellphone pero empty bat na ito. Nag-charge muna ako at binuksan ang cellphone. Nag-message sa akin si Johnny na pasensya na raw sa nangyari at naniniwala daw siya sa akin. Pinauwi ka pa. Tumawag sa akin si Johnny. Kaya pala nagdrama si JD last night kasi pagsabi ko kay Johnny, yun ay napansin ko kay JD, pinuntahan pala siya at tinanong bakit ganun siya tumingin sa akin. In short, nag-away sila. Nag-play victim lang daw si JD at sabi pa niya ay ganun daw talaga yun. Medyo napawi ang aking kalungkutan. Ganun siya tapos bakit pinauwi ka pa? Ba't ganun? Nag-message sa akin si Johnny na pauwi na sila at kitain ko raw siya sa karinderya bukas ng hapon. Nang magkita kami, niyakap niya ako at sinabing, Sorry po. Simula nang mangyari yon, hindi na ako masyadong sumasama sa mga kaibigan niya, lalo na kapag nandun si JD. Lumipas ang maraming taon ay hindi ko na kinausap si JD kahit makita ko siya ay hindi ko siya iniimik. Pero bumalik na rin sa dati ang pakikitungo ng mga kaibigan niya sa akin. Hindi na rin naging active si JD dahil nagsama na sila ng kanyang jowa sa Laguna. Nagpasya akong mag-apply ng trabaho sa Saudi Arabia. Pumayag naman si Johnny at susunod daw siya.
Nakaalis na ako papuntang Saudi at nagtrabaho sa isang construction company bilang isang executive secretary. Dahil ang boss ko ay isa sa mataas na posisyon, sinabihan ko siya na kung pwedeng i-hire si Joni. Nag-email siya sa admin para i-request si Joni. Nagpasalamat naman ako sa boss ko dahil sa tulong niya. Mabuti na lamang napunta ako sa isang amo na mabait. Marami kaming Pinoy na nagtatrabaho sa company. Sa department namin, 12 kaming Pinoy. Masaya naman ang naging buhay ko sa Saudi. Marami akong kasama, lalo na sa accommodation. Nasa second floor kami lahat na mga Pinoy. Sinabihan ko ang mga kasama ko na may darating akong pinsan. Oo Kuya E, sinabi ko na lang na pinsan kasi bawal ang ganitong relationship. Nagsabi naman si Ed na kasamahan ko sa company na i-check daw niya kung may request letter na siya na sinend sa agency sa Pinas. Nagtatrabaho siya kasi sa HR. Kinabukasan ng umaga, tumawag si Ed sa akin na nag-email na raw ang HR sa agency sa Pinas at aasikasuhin na raw ang hiring sa kanya. Sa accounting department daw siya destino at kailangan din niya doon ng isang sekretary. Natuwa naman ako at sinabihan si Joni na laging dalhin at titignan ng cellphone niya dahil tatawag ng agency anytime. Forward ko na, parating na si Joni. Dahil may sasakyan ng isang kasamahan namin, sinundo namin siya sa airport. Mainit naman ang pagtanggap ng mga kasamahan ko kay Joni. Kinausap ko ang admin na kung okay lang, nasa room ko na lang muna magstay si Joni. Tinawagan ng admin ang katiwala sa building para dalan siya ng isang bed at ayusin ang mga gamit na binibigay sa bagong dating na trabahador. Nang gabing yun, natulog na lang kami na magkatabi sa aking maliit na bed. Sabik na sabik kami sa isa't isa Kuya E at syempre, ginagawa namin ang dapat na mangyari at pareho kaming natulog na masaya. Kinabukasan, nag-report na siya sa office. Naging mas masaya kami nang dumating si Joni dahil naging tambayan namin ang aming room. Mahilig din kasing magluto si Joni kaya kapag kainan na ay pumupunta ang mga kasamahan ko sa amin para saluhan kami sa pagkain. Mayroon pala kaming cook sa bahay. Pagdating namin, aabutan na lang namin na nakaportion na ang aming ulam at mayroon din kaming isang dining room. Pero nag-set up kami ng isang lamesa sa may hallway na kung saan doon kami kumakain kasama ang aming mga kasamahan pa. Paminsan-minsan kasi inaabangan nila ang luto ni Joni. Nasasarapan sila sa niluluto niya. Every off naman, pakiusap naman kami ni Joni na payagan kami magluto sa kusina para maluto naman namin ang pagkain na gusto namin. Nagbabayad kami ng 100 reals per month para sa gas. Kaya every off, lalo na sa lunch, sabay-sabay kaming kumakain sa hallway. Sa bandang hapon naman ay nagbibidyoke kami sa isang kasamahan namin kasi ang room nila ay nasa rooftop. Ganun lang ang routine namin, paulit-ulit lang pero masaya naman kami. Kapag kasama namin ang mga kabarkada namin ay nagtitigas-tigasan si Joni para hindi nila mahalata. Pero alam ko na nahahalata na nila yung pagkamalambot ni Joni. Pero kapag kami lang na dalawa sa room, babaeng-babae ang kanyang kilos. Isang araw, tumawag ang tiyahin ni Joni na nasa Saudi rin pero sa bandang province. Nagtatrabaho siya bilang isang supervisor sa hospital. Dahil nursing graduate si Joni, ipapasok daw siya sa office kasi nag-resign na raw yung isang staff nila doon. Nalungkot naman ako pero pumayag naman ako kasi mas malaki ang offer niya kumpara sa company namin. Umuwi na siya sa Pinas para mag-asikaso ng papeles niya. Halos umabot din siya ng 3 taon na magkasama kami sa company. Ilang buwan ang lumipas, ang flight na papunta na siya sa Saudi pero hindi na siya sa city kundi sa bandang province na siya kasama ang kanyang tiyahin sa province ng Tabuk. Malayo ang Tabuk sa aming lugar. Nasa 4 hours yata ang biyahe by plane. Naging LDR kami kahit nasa iisang bansa lang kami.
Wala naman nagbago sa amin. Yun lang, nakakamiss din yung magkasama kami at yung ginagawa naming unlimited. Tinulungan ko siya sa mga gastusin niya sa kanyang pag-alis ulit. May mga pagkakataon pa na nagpapadala ako sa pamilya niya dahil simula nang umuwi siya, wala na siyang sinasahod. Hindi rin nagtagal nakapag-apply din ako sa Bahrain bilang isang senior secretary. Double ang offer kumpara sa Saudi kaya pinatos ko na. Kahit maraming tukso ang lumalapit sa akin, hindi ko naman pinansin dahil mahal na mahal ko si Joni. Hindi tulad ng iba na marupok, marami rin akong kilala na may asawa sa Pinas pero pagdating sa ibang bansa ay may ibang asawa sila. Kung loyalty lang ang pag-uusapan panalo ako dyan at ni minsan hindi ko siya niloko Kuya E. Pagkalipas ng 1 taon ko sa Bahrain, nagkaroon siya ng problema dahil sa Saudization. Ibig sabihin, nagpalitan sila ng mga lokal sa kanilang posisyon. May batas kasing inilabas ang Saudi government na may certain percentage na dapat lokal ang mga empleyado at ang mga head of the department dapat lokal din. Sa maikling salita, pinag-resign ang kanyang tiyahin at papalitan siya ng lokal kaya nagdesisyon na rin siya na aalis na rin. Nagsuggest ako sa kanya na bakit hindi na lang siya pumunta sa Bahrain. Pwede naman siyang mag-visit visa. Inayos ko ang kanyang visa at plane ticket. Tamang-tama naman na naka-leave out ako. Umupa ako ng isang small studio room dito sa Bahrain. Ang flight na siya at sa awa ng Diyos nakarating naman siya. Masayang-masaya kami, Kuya E, dahil magkakasama na kami ulit. Ang problema lang namin ay ang paghahanap niya ng trabaho. Marami siyang pinuntahang interview at bago mag-1 buwan, nakahanap na siya ng work pero hindi siya nagtagal kasi minamanyak siya ng isang kasamahan niyang Pakistani. Pinag-resign ko siya. Buti na lang, hindi pa nabibisahan ng small company niya kaya nasa visit visa pa rin siya. Hanggang nagpatuloy pa sa paghahanap niya ng work. Umabot ang halos 1 pang buwan. Wala pa siyang nahahanap. Nakita kong nade-depress na siya. Nagpapadala din ako ng pera sa pamilya niya sa Pinas kahit hindi na ganun kalaki. Siya kasi ang breadwinner sa kanila. Siya lahat ang gumagawa ng gawaing bahay at sa tuwing pauwi ako ay nakaredy na lahat. Kinausap ko siya, kumusta na ang paghahanap mo? Lumuha na lang siya bigla. Anong problema? Tanong ko. Wala naman, iniisip ko na baka hindi ako para dito sa Bahrain kasi wala pa akong nahanap. Magtiis ka muna ng konti at may tatawag din sa'yo. Hindi ko naman maipasok sa aming company gawa ng walang bakante. Oo Kuya E, malungkot siya. Kinabukasan, habang nagko-computer ako, nakita ko sa isang pop-up na magkakaroon ng board exam sa nursing graduate. Nagka-idea ako na pauwiin ko muna siya para makapag-exam at kapag may lisensya na siya, mas madali na lang na makahanap ng trabaho. Pag-uwi ko sa bahay as usual, nakahanda na lahat. Habang kumakain kami, masaya naman siya pero nababasa ko sa kanyang mga mata ang lungkot. Sino ba naman ang hindi malulungkot sanay ka nagtatrabaho tapos bigla ka na lang mag-stay sa bahay. Habang kumakain kami, kinuha ko ang bag ko at kinuha ang isang sobre. Parang di ka naman masaya kahit ngumingiti ka Hindi, okay lang naman ako, sabi niya. May bibigay pala ako sa'yo, buksan mo. Biglang tumulo ang kanyang luha nang makita niya ang plane ticket pauwi ng Pinas. Niyakap ako at nagsimula na ring tumulo ang aking luha. Nagiyakan kami. Mamimiss kita ng sobra. Ganun din ako. Sabi niya, yan uwi ka na muna ng Pinas tapos mag-take ka ng board exam. Alam ko makakapasa ka. Sabi ko, tinawagan ko ang kanyang magulang at sinabihan ko na uuwi muna siya at mag-take ng board exam. Umiiyak din ang nanay niya nang kausap ko. Masaya naman ang nanay niya sa ibinalita ko. Inihatid ko siya sa airport ang araw na flight niya at pinabaunan ko ng maliit na halaga. Mag-ingat ka sa biyahe mo behave ka lang sa Pinas. Oo naman, alam mo naman yun. Behave ka din Oo,
Promise, sabi ko. Nagpadala ako ng pera para panggastos niya sa kanyang review monthly. Nagpapadala ako sa kanya ng panggastos niya at sa kanyang pamilya. Bait naman. Malaki din naman kasi ang sahod ko. Yun lang, wala akong naiipon. Pabawi na lang daw siya kapag naka-work na siya. Isang araw nakareceive ako ng message sa kanya. Kailangan daw niyang i-request ang transcript of record and diploma niya sa kanyang school. Di ba may transcript ka na? Ang tanong ko. Oo, mayroon naman, kaya lang yung pinasa ko yung for evaluation purposes lang yun. Di pa kasi kami nakabayad ng iba pang tuition fee. Ang kailangan daw yung transcript na nakalagay sa baba na graduated. Magkano ba ang balance mo sa school mo? Halos 170,000 pesos. Oh, ang laking halaga yan. Magtatanong ako sa pamilya ko kung may pera si mama ha, hiram tayo. Sabi ko wala daw ganong pera si mama. Naikwento ko sa kasamahan ko ang aming problema at nagsuggest siya na pwede naman daw ako mag-loan dito sa bangko. Oo Kuya E, nag-loan ako at ipinadala sa kanya. Nakabayad na siya sa kanyang school at nag-exam na siya. Nakapasa siya sa nursing board exam Kuya E at masayang masaya kami kasi parang magagawa na namin ang aming mga plano sa buhay. Nakapasok siya sa isang hospital sa city bilang isang ward nurse. Patuloy pa rin ang aming communication tulad ng dati. Nag-IELTS na rin siya habang nagtatrabaho. May plano kasi kaming pumunta ng US sakali. Isang umaga may tumatawag sa aking cellphone. Philippine number siya pero hindi ko sinagot. Nag-call back ako. Si Joni pala at umiiyak. Oh, bakit? Ba't ka umiiyak? Anong nangyari? Kapatid ko. Na-aksidente. Nabigla ako. Paano na-aksidente? Di namin alam. Basta nagpunta dito ang mga barangay. Nakita daw nila na nakahandusay sa tabi ng kalsada. Sige, paalam ako kung makakauwi ako. Nagpaalam ako na mag-avail ng compassionate leave at pinayagan naman ako. Dumiretso na ako agad sa hospital at pagkagaling ko sa airport at isang malungkot na tagpo ang aking nadatnan. Binawian ng buhay ang kanyang kapatid na lalaki. Habang nakaburol ang kanyang kapatid na ikwento sa akin ng kanyang tatay ang tunay na nangyari. May nakabanggaan siyang motor. Tumotor, tumama ang ulo niya sa semento at yun daw ang ikinasawi. Halos nanatili pa siya sa ICU ng ilang araw bago binawian ng buhay. Sa laki ng gastusin nila sa hospital, habang nasa ICU ang kapatid niya, binenta nila ang kanilang bahay at lupa. Ngayon, nangungupahan na lang sila sa isang apartment na malapit din sa amin. Sobrang lungkot ng pangyayari. Yung gamit niya na motor ay yung motor na naipundar namin ni Joni. Kasi sa kanya namin iniwan yun. Dahil sa pangyayaring yun ay may nagbago. Medyo nagbago ang pakikitungo ng pamilya niya sa akin. Minsan, tinanong ko si Joni kung anong dahilan. Sabi niya wala naman. Nalulungkot lang talaga si nanay sa pagkawala ng kapatid ko. Nag-decide na akong wag na akong babalik sa Bahrain at hahanap na lang ako ng trabaho. Nakahanap ako sa isang university at nagtuturo ako sa high school. Mathematics major pala ako. Nakabili na rin ako ng sarili kong sasakyan na naging service ko sa pagpasok. Paglipas ng ilang taon, medyo nakarecover na sina Joni sa pagkawala ng kanyang kapatid. Patuloy pa rin ang trabaho ni Joni sa hospital at ako naman ay nagtuturo pa rin sa isang university. Medyo hindi na ako madalas makapunta sa bahay nila lately dahil sobrang busy na rin naman sa work. Pareho kami ni Joni. Nag-off na lang kami halos nagkikita. Pag-off nagkikita at sa tuwing magsisimba kami. Sa may kanto ko na lang siya hinihintay, hindi tulad ng dati na sa kanilang bahay. Sinabihan din ako ni Joni na wag muna akong magpakita sa kanila para makaiwas daw sa posibleng problema. Anong problema ba? May nagawa ba ako? Wala naman. Masyado lang matagal makamove on si na mama. Pumayag naman ako kasi na wala naman akong magagawa. Nagsimula na ding mag-apply si Joni. Bakit ka sinisi pa dahil sa motor? Nagsimula na rin mag-apply si Joni papuntang US.
Nag-resign na siya sa kanyang trabaho sa ospital para maasikaso ng kanyang mga papers. Kapag walang ginagawa ay tumutulong muna siya sa tindahan ng kanyang pinsan. Hindi ko alam kung ano nangyari. Biglang may nagbago. Nagbago na din si Johnny. Madalang na lang siyang nakikipagkita sa akin. Pinupuntahan ko siya sa tindahan ng pinsan niya pero hindi daw siya pwedeng umalis dahil wala daw tumatao sa tindahan. Minsan, susundin ko siya kapag nagre-report sa agency niya. Isang araw may nag-message sa akin sa messenger ko. Hindi ko siya kilala. Nagpakilala siya na siya daw si Ronnie, taga Bulacan. Tinanong ko naman siya kung paano niya nakita ang Facebook ko at nakita lang daw niya sa kakabrowse niya. Attractive daw ang looks ko. Marami rin nagsasabi na attractive ako. Hindi ko na inusisa pa at nagpatuloy ang aming chatting. Sinabihan ko siya na may karelasyon ako. Okay lang daw sa kanya yung friendship lang daw. Araw-araw kaming nagchat-chat. Madalas din kaming nagbi-video call. Minsan, habang nagdadrive ako, kausap ko siya. Hindi ko na namalayan na unti-unti na kaming hindi nag-uusap ni Johnny. Pero once a week, lumalabas kami para sa rilini ng isa't isa. Naging mas busy na siya, lalo na sa pag-aasikaso ng papeles niya at sa tindahan. Hindi ko namalayan na dito na pala ang umpisa ng paghihiwalay namin ni Johnny. Isang araw, tinawagan ako ni Johnny. Sinundo ko naman siya sa may kanto na malapit sa kanila. May nagme-message daw sa kanya at sinasabing magkarelasyon kami. Nag-send pa raw siya ng mga screenshot sa aming conversation at video call. Inamin ko sa kanya na may nagchat-chat sa akin at lagi siyang tumatawag. Sinasabi daw na nagchat-chat sa kanya na nagniig na kami. Never ko siyang na-meet at lalong hindi kami nagniig, sabi ko. Humihingi daw siya ng proof na kami ay nagkikita at may nangyayari. Tinatanong ni Johnny sa kanya kung ano ang itsura ng aking katawan dahil may tattoo kasi ako pero hindi daw makapagsabi yung kachat ko at hindi niya alam kung saan ang tattoo ko at kung ano yun. Kaya hindi raw siya naniniwala. Tinanong din sa kanya anong model ng car ko at anong itsura sa loob. Nag-screenshot pala ang kausap ko pag kami ay nag-uusap. Ang ipinagtataka ko, paano niya nalaman na si Johnny ang partner ko? Sa dami-dami ng aking friends sa FB, bakit siya pa ang kanyang napili? Nagtataka ako, Kuya E. Umiyak si Johnny at nakipaghiwalay sa akin. Nagmamakaawa ako sa kanya na wag niya akong iwan dahil mahal na mahal ko siya. Inamin ko naman sa kanya ang aking pagkakamali na nakipag-chat ako sa iba. Yun lang ang kasalanan ko. Humingi ako sa kanya ng tawad pero hindi niya ako pinatawad at tuluyan na siyang nakipaghiwalay. Paalis na ako, mas maganda siguro na ganito na ang nangyari. Siguro hindi tayo talaga para sa isa't isa. Sabi nila, marami din naman na itulong sa akin si Johnny. Kuya E, halos pag lumalabas kami siya ang gumagastos. Binigyan din niya ako ng credit card para panggastos ko. Pero nang magkahiwalay kami, binalik ko na sa kanya kahit konti pa lang ang babayaran ko. Tuluyan na kami naghiwalay at nagtataka ako na hindi ko na makita mga sa messages list ko ang taong kachat ko. Hindi mawala sa isip ko ang pagdududa. Hindi kaya na-set up lang ako at nahulog ako sa bitag. Sino naman kaya yun? Baka dahil aalis na siya at pupunta na ng US na ay nakipaghiwalay na? Magulo ang aking isipan. Nagtataka din ako dahil iba na rin ang pakikitungo ng mga pinsan niya at kabarkada sa akin. Kinawawa ko ang aking sarili. Sobrang na-depress ako. Pinabayaan ko ang aking trabaho at tuluyan ako nag-resign. Para akong tanga na pumupunta sa kanila kahit hindi ako pinapansin. Nabalitaan ko na lang sa kakilala ko na paalis na siya. Pupunta na siya ng US. Hindi na niya sinasagot ang mga text ko pati calls. Nakakahiya man sabihin na nag-attempt akong wakasan ng aking buhay. Wala na akong balita sa kanya kahit pumunta pa ako sa mga kakilala namin. Hindi naman sila nagkwekwento. Matagal akong nakamove on. Pinabayaan ko ang sarili. Sinabihan ako ng mama ko na kalimutan ko na siya at ayusin ang aking buhay.
hanggang kinausap ng mama ko ang aking kapatid sa Oman na tulungan ako makapunta doon. Pero ayaw ko namang pumayag. Nagpatuloy ang aking kalungkutan. Nagkukulong na lang ako sa room ko hanggang nagpasya akong gawin nga ang hindi maganda. Uminom ako ng maraming gamot at pagkagising ko, nasa ospital ako. Pakiramdam ko kasi parang kinuha sa akin ng aking buhay simula nang inuwanan ako ng taong minahal ko ng sobra. Dahil sa tulong ng aking mga kaibigan at pamilya, nakamove on ako Kuya E. Never na akong pumunta sa mga kamag-anak niya at kaibigan. Iniwasan ko na ring dumaan sa daan na papunta sa kanila. Nabalitaan ko pala na may karelasyon na siya sa US at masayang nagsasama doon. Sagot ko, good luck. Ngayon ay okay na ako. Nandito na ako sa Abu Dhabi. Masayang nagtatrabaho at nag-iipon para sa kinabukasan ko. Jowa, tinanggal ko na yan sa utak ko. Maraming nagpaparamdam sa akin pero ayaw ko na dahil masasaktan din naman ako. Hanggang dito na lang Kuya E at maraming salamat. Matagal ko na gustong ibahagi ang aking kwento pero ngayon pa lang ako nagkaroon ng lakas ng loob dahil sa advice ng aking kaibigan. Ang inyong tagahanga, Marky. Naku, napakalungkot naman ng istorya. Napakabait mong napakabait mong partner para sa kanya tapos ganun lang yung mangyayari. Yung nag-set up, hindi kaya yun ay si JD, di ba? Di ba merong ex-senadorang JD? Nakakalungkot naman na ganun lang niya tatapusin yung relasyon nyo na wala namang napakita na mga katunayan o baka nga siya pa yung nag-set up nun. It's si Johnny, hindi natin masasabi, 'di ba? Para lang hiwalayan ka kasi wala namang kumbaga inamin mo naman dahil hindi naman kayo masyado nagkikita, so inamin mo naman sa kanya at saka sinabi na may nangyayari tapos wala naman napatunayan. So parang 'di ba? Wala rin talaga. Wala naman siyang kumbaga kung dahil doon na na wala namang naibigay kahit nga ba sinabi na may nangyayari sa inyo at wala namang nabigay, paniniwalaan niya, yun? Wala lang, nakakalungkot lang na sa kabila ng mga ginawa mo, hindi rin naman siya nasuklian. Pero anyways, kung tinanggal mo na sa utak mo yan, baka naman hindi pa. Siguro darating din yung para sa'yo. At maraming salamat, Marky, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa inyong paboritong programa. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.